Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping. Oy, binebenta na raw. Laman ng balita, binebenta na yung bahay na maliit ni Digong. Oo. No, baka gusto nyo yung bilhin. May pambili man ako, hindi ko bibili niyan. Bakit? Puta, baka may mga multo na pumupunta riyan. Sa dami ng pinatigi na ito Pakinggan natin, no? Once a symbol of a simple lifestyle, after former President Rodrigo Duterte's arrest by the International Criminal Court, his Davao City house became a site of pilgrimage for loyal supporters where they held vigils, left flowers, and took photos beside a life-size standee of his likeness. On Saturday, the former president's partner confirmed the house is now up for sale. Details in this report by Hannah T. Former President Rodrigo Duterte's small home in Davao City is now up for sale. It was once his symbol of a simple lifestyle as the top Filipino leader. The house in Doña Luisa stood empty since his arrest in March for crimes against humanity and his bloody drug war. Longtime partner Hanilet Avancenia confirmed the sale in a radio interview this weekend. She said she could no longer bring herself to visit the house after the former president was flown to The Hague, Netherlands. Avancenia said the pain of his absence grew worse when his lawyers asked her to install CCTV cameras, including inside the bedrooms. That was her signal to let go. Photos now show a house and lot for sale sign tied to the gate, along with a contact number for interested buyers. During his term, Duterte often chose this humble home over hotels and official residences. It was where he said he felt most at ease and Humble home, centralize yung bahay mo. Yung aircon na nakatayo, yung nasa bangko. Oo. most authentic. In 2017, he took Japanese Prime Minister Shinzo Abe and his wife on a tour of the house. Duterte showed them his bedroom and a simple mosquito net he slept under. After his ICC arrest, the house became a site of pilgrimage for loyal supporters. They held vigils, left flowers, and took photos beside a life-size standee of his likeness. No asking price has been publicly disclosed. Hannah Tia, billionaire. Alam niyo mga friend, masyado lang pinag-aano to Pero, maniniwala ba kayo magbebenta ng bahay yan? Puta, kadaming ari-arian yan. Tinanong ko kay Tony Claire Castro kanina Mas si Tony Claire, hindi siya naniniwala Oo. Ang daming ari-arian. Ang daming pera. Mahihirapan Hindi ko. Wala rin. Pwede. Kunyari, nabili. Ganon. Parang kagaya rin yung Maguindanao Massacre. Kaya Patuan. Ang daming mansyon. Ang Patuan. Napasok yung bahay niya. Ang bahay, may sariling kadero. Laki Nung nabuksan na yung mga kadero, wala nang kalaman-laman. Tapos nung tinignan na yung mga titulo ng bahay, hindi na nakapangalan sa mga ampatuan. Ewan ko kung nabayaran yung mga biktima nung Maguindanao Massacre na yun. Dami hong reporter na tigok doon. Babaon sila. Binako, babaon. Kita, wala Kaya bibigat na abogado noon. Sila Porton din. Di ba? Kulong din. Anyway. Nag-iintay lang yan. Mamaya, maupo dyan Kapartido nila Absolute pardon pa yan. Puta, ewan ko ba? Klase itong Pilipinas na ito. Ewan. No? Batas. Ha? Punta tayo ng konti ulit dito sa Sabungero, Itinali sa sakong may buhangin bago itinapon sa Taal Lake. Ganyan ang ginawa sa mga nawawalang sabungero ayon kay alias Totoy. Ang akusadong gusto nang tumestigo sa kaso. Naglabas din siya ng video sa pagkakagapos sa Grabe, mga friend. Parang rin, kagaya rin ng mga pagpatay nila Las Cañas at saka Motabato na nilalagyan ng pabigat, nihuhulog doon sa kundi nihuhukay doon sa Loud Quarry. Doon pinapatay, tapos binabaon na doon. Hindi naman sementeryo yung Loud Quarry. Ayon kila Motabato sa Las Cañas, Pero hanggang ngayon, wala pa yatang nadadakip. Nagpatawag lang ng hearing doon sa Senado. Wala naman yatang nakakasuhan pa doon sa mga tinuturo na mga kasamahan nila Las Cañas at saka nila Motabato. Parang wala pa nakakasuhan Di ba mga friend?
Anong klase mga impacto to? O, anong konsensya meron ka para magawa mo yung patayin mo? At saka sabi nga nito si Totoy, pero itong Totoy na to, isa rin ito sa tumirada do sa 34 sa Bungero. Sabi nga, ayon sa kanya, hindi lang 34 yan, may 100 yan eh. O, siya, parang ano rin ito, parang Las Cañas din at Mutabato. Pakinggan natin ha. Pero demonyo na ho to, hindi na ho tao to mga to. Siguro ito, parang yun nga. Sabi niya nga, nanganganib na yung buhay niya. Siguro, nakaramdam din siya na ikikechok na talaga siya. Kailangan malaman, mamatay ako susi eh. Pakinggan natin ha. Maggago ba kayo? Parang yung nangyari rin kay Ka-Percy Lapid, yung pumatay kay Ka-Percy Lapid. Nakaramdam siya na ibubuwal din siya. Dahil pinapupunta raw siya sa rest house. Anong rest house? Dumiretso siya sa presinto ha. Mantangin mo, bakit ako lang? Sabi nung pumatay kay Esculyar ba yun? Oo, si Esculyar. Oo, ba't ako lang pinatatawag? Ikaw lang nakakita sa video eh. Yun ang sinagot nung gago na nagsasabing pinapupunta ka sa kaya yun, the rest is history. Hanggang ngayon, wala pa si Bantag. O, pakinggan natin to. Lang sabong master agent bago umano ito pinatay. Panoorin sa aking eksklusibong pagtutok. Pinaniwalaan mo pa sila. Lahat ng Sa videong hawak ni alias Totoy, ang nagpakilalang direktang bahagi sa kaso ng mga missing sa Bungero, kita ang isang lalaking tila nakagapos sa anyay isang sasakyan habang tinatanong ng mga lalaki. Dati po ako sir na master agent doon. Hindi aninag ang mukha ng lalaking nakagapos dahil balot ito ng mask. Pero ayon kay alias Totoy, ito si Ricardo. Balot ho ng mas eh. Hanggang dito, wala akong makita eh. O. Tapos yun na. Pinatay na. John Lasco. Kabilang si Lasco sa 34 na sa Bungerong 4 na taon nang nawawala. Si Lasco ang 44 anyos na master agent na dinukot ng hindi bababa sa 10 armadong lalaki sa kanilang bahay sa San Pablo, Laguna noong August 2021. Bilang master agent, binigyan ng prangkisa si Lasco para makapagpalabas ng online sabong. Sa kanya tataya ang mga sabongero at ang kita porsyentuhan. May bahagi ang nagbigay. Sino? To, kung didiinan lang ho ito, matagal nang tapusan na ito eh. Kaso talagang napakalaki ho. Nung taong yung mastermind nito. Sabi nga ni Justice Remulla, di ba? Sino nagbigay sa kanya ng prangkisa? Oh, di alam maano mo na eh. Hindi dapat inaabot ng ganito katagal to, 4 na taon. Sa kanya ng prangkisa at syempre pati siya. Ayon kay alias Totoy, kasama ang bidyong ito sa ipapasa niya sa mga otoridad sa kanyang paglutang anumang araw mula ngayon. Una nang sinabi ni alias Totoy na alinsunod sa utos anya ng among hindi pa muna niya tinukoy. Binayaran niya ang isang grupo para patayin si Lasco matapos itong pagbintangang pinirata ang isang online shop. Siya ang nagbayad, itong Totoy. Ibig sabihin, itong Totoy talaga, marami talagang ibubulgar ito. Maraming ibubulgar ito. Ayon kay Justice Remulla, credible. Kasi with matching video pa eh. Hawak nito sa mga ano eh. Kasi siya nag-uutos eh. Kaya yan, yung 10 na pulis na sinasabi niya na yan. Ha? 2 milyon ika ang hiningi yan. Nagpadagdag pa ng 2 milyon. Pakinggan nyo. Pong broadcast. Napapataya din siya na mas malaking porsyento na wala siyang kahirap-hirap. Kumina yung sales pinahanap. Ang video ni Lasco, pinadalaan niya ng mga taong binayaran niya bilang pruweba na nakuha nila ito. Ang nagbigay namin ng video, isa sa pinaka-team leader sa kumuha kay John Lasco. Ano ang background ng mga ito? Ito ba yung mga sibilyan? O ito yung uniformado o ano? Sila ay mga uniformado, Sundalo po o pulis? pulis. Kasama ho sila sa kakasuhan, tama po? Kasama sila. Basta isang grupo yan. Talagang nagamit yung pulis eh, no? Ang tayo mo, nagpanggap na NBI yan, tapos may 2 warrant of arrest daw. Yung warrant of arrest, ayaw naman ipakita ron sa mga kasi nung dinukot siya,
araw eh. Sa mismong bahay niya. Dala-dala lang daw, ganun-ganun lang daw yung warrant. Ito, warrant of arrest, may warrant of arrest ka. Ayun, pinosas na siya. Wala na, 10 pala yung taong dumukot eh. Puta talaga. Yung panahon nito ni Digong. Oh. Ayon kay Elias Totoy, pagkadukot kay Lasco at nang makuna na ito ng cellphone video bilang pruweba, ay agad din itong itinumba. Pagkuha sa kanya, sinakay sa sasakyan at inimbestigahan, ikot-ikot bago pinatay. Yun hong video na yan, kailan ho kinunan? Hindi ko matandaan, basta yung paglabas doon sa CCTV, yun na yun, tuloy-tuloy yun. Pagsakay ng sasakyan, kinuhaan na nila yan. Hindi lang daw 2 million pesos ang kanilang ibinayad sa grupong pumatay kay Lasco. Humirit anya ng dagdag na 2 milyong piso ang grupong kinontrata para tapusin ang trabaho. Ako mismo ang nagbayad sa kanya ng 2 million. Siya mismo ang nagbayad. Siya ang kumuha. O di parang ano rin siya. Parang isa na rin siya sa pumatay, di ba? Eh pero yun nga, parang Las Cañas Mutabato rin to. Pero mahaba-habang investigasyon nito. Pero ayon nga doon sa Napolcom, wala sila sisinuhin eh. Maski anong laking tao eh. Pero, may kikitain na naman itong mga big time na abogado. Ha? Para anuhin yun, kulang ng 2 million sir, gawa ng maraming tao ang ginamit ko dito. Tulad ng ibang missing sa Bungero ayon kay Elias Totoy, tinali daw sa sakong may buhangin ng labi ni Lasco para hindi lumutang. Tsaka pinalubog sa isang palaisdaan sa Taal Lake. Napanood na ng kapatid ni Lasco. O, palaisdaan sa Taal Lake. Baka, sino may-ari ng palaisdaan? Kasi ho yan, palaisdaan eh. May mga kanya-kanya hong lote-lote yan eh. Kagaya rito sa Ramon. Oo. Yun hong mga ekta-ektaryang tilapyaan ho yun. Tilapia, ang ano, meron ho silang kanya sukat nung sa tubig ha. Nung pumunta ako, may mga ano, may mga division yung ano to, Magat Dam. May mga division ho, dam ho yun ha po. Ganyan din siguro yan, sa Taal Lake na yan. Oh. Kasi palaisdaan eh, o, di ba? Kung may palaisdaan ka, kanino ka nagbabayad? Doon sa sinasakop mong pwesto sa lake na yan. Marami, kung diniinan to, tapos na to eh. Video at kinumpirmang ang kapatid na si John ang nakagapos. Panawagan ng kanyang pamilya sa gobyerno ngayong may development na sa kaso. Bigyang proteksyon ang mga testigo at investigasyon ang lokasyong binanggit sa posibleng tapunan ng mga bangkay, yung Taal Lake sa Batangas. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Sa gitna ng sunod-sunod na reklamo ng kanilang customer, ikinotwiran ng Prime Water ang kalumaan ng mga... Yan. Ha? Eto. Pati si Gretchen Barreto, halos pasok eh. Missing sa Bungeros, update. Gretchen Barreto, inilaglag si Bato. Ay celebrity, hindi ko na muna pangalanan at alam na nila yan. Kasama siya sa Alpha member. Ibig sabihin, kasama siya sa grupo. Isa siya, pag nag-meeting-meeting, andun siya. Isa rin siya na susi kung sakali. Siya ang mas marami ding alam. Ang media, lagi nakafocus na kami lagi, hindi lang kami kumikibot. Pinapanood ko lang ano nangyayari. Kaya nakafocus sa inyong investigasyon. Dahil, naturalmente, doon last nawala, bago nawala yung mga tao, doon sa sabungan ninyo. I just would like to tell you na kaya nakasintro, baka sabihin mo na kayo lang ang pinagtutukan. Kayo talaga. Sa inyo talaga nakatutok ang investigasyon. Ano nangyayari? Hindi ko po sinisira credibility niya. Binanatan umano dati ni Gretchen Barreto si Senator Ronald Bato de la Rosa sa isang video na kumakalat noon sa social media. Sa video, sinabihan ni Gretchen si Bato na, "Stop grandstanding, just get down to the investigation." Ito ay patungkol sa mga nawawalang sabungero noong 2021, kasagsagan ng... Grandstanding talaga si Bato rito sa investigasyon na to. Oo, noong panahon na yun. Sayang ang mga ano dito. Gastos ng gobyerno sa pagkain nito, sweldo ng mga to. Wala rin nang nangyari, di ba? Ng ano na ngayon? 2025 na. Oh. Ha?
Pero grandstanding talaga si Bato, oo. Kaya nagalit si Gretchen Barreto siguro. Sabi niya, stop grandstanding, di ba? Oh. Bakit? Tingnan mo, biglang binira ni Gretchen. Mukhang may something, di ba? At dapat ngayon talaga madiinan na to. Online sabong ni Atong Ang, kung saan ang hepe ng pambansang pulisya noon ay si Bato de la Rosa. Nagsalita kasi itong si Senator Bato, na alam niya kung sino ang nasa likod ng pagkawala ng 34 na sabongeros, na dinukot mismo sa sabungan ni Atong Ang sa Manila Arena, sa Santa Ana. Ang pahayag na ito ni Senator Bato, ay reaksyon niya sa mga revelasyon ng isang dating security guard sa Manila Arena, na sospek sa pagdukot sa mga sabongero. Ang naturang sospek ay nagpakilalang si alias Tutoy, na nagsabing magbibigay siya ng kanyang mga sinumpaang salaysay, sa DOJ at PNP. Sinasabing ang isa sa mga nasa likod ng pagdukot at pagpatay sa mga sabongero, ay isang sikat na artista na kabilang sa Alpha Group. Sa tingin ng marami, si Greta ang nasabing artista, na nakikita noon na nagbibitaw ng manok sa ruweda, kasama Wala namang iba eh. Si Greta lang talaga nakadikit kay Atong eh. Oh, sino may-ari ng sabungan? Si Atong, di ba? si Atong Ang. Si Atong Ang ay kilala sa mga tawag na Boss AA, Double A at Alpha. Sa post ni Greta, sinabihan niya si Senator Bato na, ang mahal ng relo ni Bato, saan kaya nanggaling yan? My God, a senator has that watch. Bira pa ni Greta. Milyones nga kasi ang halaga ng suot na relo ni Bato, na suot-suot na niya, bago pa man siya naging senador. Dagdag ni Greta, tumatolpak din kasi itong Bato na to eh. Bato, ilabas natin yung mga talpak mo kaya, pagbubunyag pa ni Greta. Sinabi pa niyang maraming utang si Bato sa talpakan. Ang ibig sabihin ng talpak, ay Teka. Bakit biglang-biglang lumabas si Greta? Para kung ano sinasabi niya kay Bato. Na pinipigil niya na wag mag-grand. Talagang mga friend, sabi naman nung Totoy, merong celebrity na sikat, na maraming alam. Halos kahon na eh. Di ba? Kahon na eh. pagsusugal at paggastos ng taya sa online sabong, sa pamamagitan ng GCash. Ang mahal ng relo ni Bato, saan kaya nanggaling yan? My God! A senator has that watch. Oh my gosh! How did Bato ever become a senator? Tingnan mo yung line of questioning niya. Kailangan talaga lawyer ang mga nakaupo. People, Si Gretchen ho yung nagsasalita. vote wisely, don't vote a Bato. People, vote wisely. Don't vote for Bato. Tingnan mo. Bakit ganun? Yun ang tanong doon, no? Bakit mo ginanaganon si Bato? Nag-iimbestiga si Bato tungkol sa nawawalang sabungero, di ba? At ang iniimbestigahan nga, yung may-ari ng sabungan. My gosh, dapat sa'yo, game show. Tumatalpak kasi si Bato na to eh. Bato, ilabas natin yung mga talpak mo kaya. Alam ko may balance to sa'yo, Kate, no? Kate Villalon. The truth will come out, Bato. Pati utang ni Bato, alam ni Gretchen. Di ba? Alam ko, may utang ito si Bato sa'yo, di ba? Kaya yan, the truth will come out, Bato. Sabi niya, Dahil sa panlalaglag na ito ni Gretchen Barreto, ay maraming naghinala, na posibleng kasabwat raw si Bato de la Rosa, sa pagkawala ng mga sabungero. Tila raw malalim ang pinaghuhugutan ni Greta patungkol sa isyo. Naririnig ko yung salita pa nung yung salita ng mama. Sino to? grabe yun, mga friend. Pero yan, sa totoo lang, hindi na dapat yan umabot ng ganyang katagal. Pero meron pang meron pang mga biktima na nakipag-areglo na. At yun nga, milyon ang ibinibigay, iatras lang nila ang kanilang demanda. Marami hong balitang ganun. Oo. Sabi nga ako nitong Totoy, hindi lang 34 yan. May 100 yan, pati mga drug lord, doon din inaano sa Taal Lake, di ba?
malambot to eh. Malambot talaga. Pero ngayon, mukhang sasabit na. Ha? Pero, sa totoo lang mga friend, ha? Sino si Atong Ang? Oh, yan. Para sundin itong ano na to, no? Kung walang mas malaking tao sa likod ni Atong Ang. O, di ba? Kaya sinasabi ni Justice Remulla, napakaraming pera. No? Pati Korte Suprema, kayang impluwensyahan sa dami ng pera raw. Kaya sabi ni Justice Remulla, mabigat ito. No? di ba? Yun o yan. Naku. Pero malamang, sa alamang, kung talagang didiinan to, huli na to. Oo, huli na talaga to. Maski pa, ang mabigat dyan, yun nga yung mga fragman. Oo. Pero, sana buo pa yung buto. Sana may masisid pang buto. Yung laman, wala na ang pag-asa yun. Siyempre, kinain na ng tilapia yun. Mga kung ano naman. Lusaw na. 4 na taon na ba naman? O, diba? Ganun na mga yan. Talagang mga walang konsensya ito, mga hayop na ito. Oo, totoo lang. Ha? Ano pa lang yan? Inipon eh. Sabi nung Totoy, sila kumukuha, tapos ipinapasa na nila ayon kay Totoy. Oh, papasa na nila doon sa grupo na sila na ngayon ang titira. Oh. Parang ano eh, si Totoy eh naging tik-tik ng mga sinasabing nare-report ng mga nangyonyope. Ang masikit nga ho dyan, meron pang nasamang ano. Ito. 2 menor de edad ang kasama umano sa pinaslang gaya ng mga nawawalang sabongero. Ayon po yan sa isa sa mga akusado na si alias Totoy sa eksklusibong panayam sa kanya ng GMA Integrated News. Saksi, si Emil Sumang. Sa 34 na binansagang missing sabongero, 2 sa kanila ang menor de edad. Ang 14 anyos na si Maison Ramos at 17 anyos na si John Paul De Luna. Tagapagpatukaraw ng mga panabong na manok sa Catarawan, Quezon ang trabaho nila. Noong December 2021, sumama sila at mga kaibigang sina Nazareno Viscante, Ricky Boy Ignacio at Ariel Teposo sa kanilang amo sa isang derby sa Santa Cruz, Laguna. Nakabalik umano ang mga amo ni na Maison, pero ang 5, kabilang ang 2 menor de edad, hindi na. Ang sasakyan po ay hindi na po bumalik. Tapos po ay may nag-report po sa amin na natagpuan po yung sasakyan doon sa Taguig. Ano nga bang nangyari sa kanila? Sinagot dyan ng isa sa mga akusado na si alias Totoy nang makausap sa telepono ng pamilya ni Maison. Ako na magsabi sa inyo, pasensya na, pero lahat walang nakaligtas. Sa amin po ay sobrang laking tulong po, sir. Napakasaya po namin at kahit paano po sa pakikipaglaban po namin ay nagkaroon na po ng magandang linaw. Nakausap din si alias Totoy ng mga kaanak ni Michael Bautista na na-videohang nakaposas at inilalabas sa sabungan sa Santa Cruz, Laguna din. May kumuha po sa lang iba, hindi po kayong kumuha nun? Si alias Toto at si alias Dudong ang may bitbit niyan. Sana marinig ng lahat na malabasan ng warrant of arrest yung 2 na yan. Ang pasasalamat po namin sa iyo, abot langit na po. Kasi ito lang po talaga iniintay namin na magkaroon ng isang tao na makonsensya. Na-dismiss man yung kaso namin, pero sa pagkakataong to, nabigyan na po siya ng linaw. Ang 2 lalaking inalyasan ni alias Totoy, pinangalanan na raw niya sa kanyang affidavit na Puta, na-dismiss pa yung kaso nila. Puta, ano ba yan? isusumiti na niya sa lalong madaling panahon. Kasama raw sila sa mga sasampahan ng kaso kaugnay ng pagkawala ni Bautista at 3 pang kasama nang mag-derby sila sa Laguna noong April 2021 na sina Domingo Carable, Jason Amoroto at Erlindo Tajo. Ipapasa rin daw ni alias Totoy sa mga otoridad ang hawak niyang video kung saan makikita ang lalaking tila nakagapos habang tinatanong ng ibang lalaki. Hindi aninag ang mukha ng lalaking nakagapos dahil balot ito ng mask. Pero ayon kay alias Totoy, ito si Ricardo John Lasco. Dinukot siya sa kanilang bahay sa San Pablo, Laguna noong August 2021. Kaya mo na yun, nakakapangilabot. Oo, mga friend. Wala na ho yan. Pero yun nga, tignan natin. Ha? Kung hanggang saan tatagal. Kung matatapos yan. Investigasyon na yan. No?
Sana naman, no? Kawawa ho yung mga maski nasabihin pang nanyonyope yan. Hindi yan ang kanilang dapat maging wakas. Kasi may 17 years old, may 14 years old. Gusto lang ho kumita. Alam niyo ho ba yung tagapatuka? Ha? Magkano lang ho ang bayad dyan? Maliban na kung mananalo yung kanilang entry sa sinalihan ni ho nilang derby. Doon lang ho, madadagdagan pa yung kanilang konting. Nagpupuyat po yan mga yan. Nagpupuyat po yan. Kung hanggang anong oras matatapos ang tinatawag na derby. Minsan ho yan derby na yan, inaabot po yan hanggang isang araw. Hanggang kinabukasan na. Magdamag ho na, naku, masaya nga ho eh, kaya ka hindi nga kaya-aantukin dyan. Pero hindi ho ako malakas manabaw, hindi. Nalilibang lang ho ako, sa larong yan. Kasi nga, bukod sa, ang ano dyan, malinis naman, nagkakagulo lang nga, yan mga nanyonyope. Pero yung mga sinasabing panyonyope, eto na ho tayo ha, hindi ko po inaano yung nanyonyope ha. Kasi po, kayo naman po ang pipili ng inyong pupustahang manok. Kaya yun ho mga namumusta, hindi ho, not unless na nagkaroon ho ng nagkatunugan na may tsope. Pero yung mga hindi nakakaalam na tsope yung sultada, wala ho tayong masisisi dun. Bakit? Sila ho ang mamimili ng kanilang tatayaan. Hindi naman ho malas mo kung ikaw napusta sa tsope. Kasi dalawa lang po pagpipilian ninyo eh. Isang para talo at isang para manalo. Kung ito ho ang tsope, dito kayo napusta, malas nyo. Kung dito naman kayo napusta sa pang-ibabaw, swerte nyo. Ganun lang po yun eh. Yun ho yun. Kung wala kayong alam, kayo namumusta, namimili lang po kayo eh. Nakakukuha nyo po ba ibig ko sabihin? Malas mo lang. Kaya po yung sabing sabong, swerte malas. Yan po yan. Pag nanalo ka, malas. Swerte. Pag natalo ka, malas. Kasi nga dadalawa lang po yung pipiliin. Ganun po yung ano na yan. Tsaka na ho natin ikwento yan. Medyo mahaba na ho eh. Pero kawawa ho yung hindi ho yan ang parusa ng isang. Tsaka mahirap pong patunayan yung tsope. Baka kutob lang nila yan o naituro lang itong mga to. Pati ho yung driver na damay pa eh. Merong inarkilang van na sinakyan itong mga pupunta sa derby. Kinuha ho yung sakay ho ng van pati yung driver. Pati yung driver na damay pa. Hindi naman ho po pwedeng buhayin yung driver. Diba? Lahat ho nung nakasakay sa van, pati ho yung mga taga-bitbit lang ng manok, damay ho lahat yun. Hindi ho lahat yan alam nila na kung ano. Kaya, kumbaga sa itong panyonyope na sinasabi, napagbintangan ho ito, hindi ho sigurado ito. Pero itong mga demonyo na to, hindi kagaya nung kaso nito si Sara Duterte, sureball ho kasi may ebidensya eh. Di ba? Yan ho, wala namang ebidensya. Wala ho ebidensya. Yang ginawa sa mga yan. Basta turo lang. May siguro nakapagbulong may mga tuntotoy, may mga ano siya, parang informer. Kung sino yung yan. Ganun ba? Damputin yan. Ganun na nangyari dyan. Magkulam na tayo, nakakasakit na ulo yung Pero, hindi po yan tao. Yan yung mga binayaran ng 2 milyon, mga demonyo ho mga yan. Mga demonyo ho yan mga yan. Pero ulit, wala hong kawalayan ang may-ari ho ng sabungan, ang may pakana niyan. Yan ho, sigurado dyan.
na sinasabi ni Justice Remulla na napakalaking tao, napakaraming pera ang kalaban natin. Diba? Mag-collab na po tayo. Kalat ni Baya, shout out. Susan de la Cruz, shout out. Gandang gabi, Karox, at sa mga kawaryos. Kakasawa na talaga si Sayad. Iba na ang takbo ng utak, pati mga salita. Pati mga salita niya, very unbecoming of a public servant. Sinabi mo pa. 3JC Hope, shout out ha. Hindi naman kasi siya talaga public official, kundi official ng China. Susan de la Cruz, ingat lagi, Atty. Claire, we're praying for you. Dapat lang. Jokiano, shout out. Karox, kakasawa na yung sarang baliw. Sarang baliw na yan. PI na yan. Yusek, ingat ka sa asong ulul. Yun nga, dapat talaga mag-ingat si Atty. Claire. Oh. Joselito mabait, shout out. Jokiano. Dapat sa bobo, baliw. Dapat sa bobo, baliw. News blackout para makalimutan na mga halimaw. Oh, tinatanong ni Sarah, ano raw sa English yata yan? Ano ba ang another meaning ng bobo? Dahil masakit daw sa... di simple lang masakit. Another meaning ng bobo, di Sara Duterte. Yan ngayon ang basta mayroon kayong kalaban na bobo. Sara! Ganun. Hindi masakit, no? Hindi niya alam, bobo, sabi siya niya. AJ Reyes, shout out, oh. Hindi niya kaya si Atty. Claire kung magulang si Buday, mas magulang sa kanya yan. Sanay sa kalsada yan. Roque, kabisado niya ang mga galawan, sanay sa katarantaduhan yan. Nuknukan ng gulang yan si Atty. Claire sa ganon pananalita ni Atty. Claire lang maguyan. Tatawanan lang sila niyan. Panis sa kanya yung mga tao na yan, Xerox. Talaga naman tignan mo yung galaw ni Atty. Claire. Tsaka yun nga. Kaya lang, dapat pa rin ang ingat, no? Tsaka siya, padalo-dalo pa siya sa mga hearings, di ba? Napakasipag niya, sa totoo lang, mga friend. Marilo Pabiano, shout out. Super asset po talaga sa administrasyon, PBBM si Atty. Claire. Pati nga po mga reporter, tila makikita palagi ang sigla nilang magtanong kasi nasasagot niya ng maliwanag, lalo na yung DDS reporter. Yes nga po, tay. We really pray for her safety. Napakabuti niya at talagang makabayan siya. Totoo. Marilo Pabiano nito. Nakakaduda nga po kung paano yan naging lawyer. Palaging kinakapos ng sasabihin. Bobo nga, anong gagawin din? Arnold pa si Diego, shout out ha. Nagta-time first tsaka tatawa. Nagta-time first tsaka tatawa pa nga. Yan pag nauubusan ng sasabihin. Parang batang musmus lang. Tas gusto pang magpresidente. Tanga nga yan, Arnold po, sabi nga siya. Basta Claire, ang meaning yan, tanga, bobo. Basta Sara. Yun. Marilo Castro, kabisado natin style niya. Kaya talagang sama-sama tayong mag-pray. Di yan makakaupo sa gobyerno. Totoo yan. 3JC po. Kasi nga, baka tinakot lang yung professor para ipasa. Nung nag-take ng bar exam, mukhang tinakot din para ipasa. Ganyan naman sila manakot. Tingnan mo, si Pulong, kahit ang liwaliwanag ng iskandalo sa bar, siya pa nga ang matapang na nagsasabi, ayan, nakita nyo na nangyari, bahala kayo kung boboto nyo ako. Diba? Nananakot na naman. Yun nga. Pero palagi ko naman, 3JC, hindi naman yan tinakot yung bar exam. Baka pinadala ng sobre. Marilo Pabiano. Kaya dapat talaga matapos ng pagsigasigaan nila na nagsimula sa Davao, ang now, nakaamba ang pananalasa nila sa bansang Pilipinas.
mo po Lord, ipahintulot na magwagi ang team kasamaan. Totoo yan. Noel Tenko, shout out. Malinaw pa sa sabaw ng buko kung sino ang mastermind. O, di ba? Kaya nga posible naman na lahat yan, mga nasa bunga na yan, ng mga nakabantay dyan, ang nag-uutos dyan, yung may-ari ng sabungan, wala naman ng iba. May nangyari mga friend. Kwento ko lang. Dito po sa Santiago, mayor pa nun si Mayor Pempe Miranda. Kanila po kasi yung sabungan sa Santiago Cockpit Arena. No? Paluan ng paluan yung mga manok. Paluan ng paluan yung mga manok. Aba, walang umaagos na dugo. Biglang tumayo si Mayor Pempe. Tagal na po to. Matagal na po nangyari to. Awatin yan, sabi ni Mayor Pempe. Inawa to yung naglalaban ng manok. Bakit? Sabi naman nung kapatid niya na nagpapasabong. And nandun si Pempe sa sa VIP na lugar na seat, no? Kanina pa paluan ng paluan yan, walang dugo. Kinuha ko yung dalawa dun yung dalawang nagbitaw ng manok. Dalawa ho yan sa meron dinala ko sila sa opisina. Ipinalo sa mukha nila yung mga manok. Ganun lang. Tapos, pinaano sa pulis. Tapos, hindi ako pinatay. Mantang paluan ng paluan yung mga manok. Wala na mamatay. Tatalim ng tare. Isang palo lang yan. Puta, patay ka na dyan. Oo. Ganun lang. Joke dapat kay Sara magising sa pagtulog. Kung di naman, bangungutin na lang at nang matapos na siya. Yun nga Mundo Cheng, Pre, kahit na ano pang mga palusot ni Atong sa nakakaintindi sa sabong at si Atong ang nangunguna sa isabong at online at napakalakas niya kay Digong at alam din niya ni Gretchen Barreto at ang mamahaling relo ni Bato galing din yan kay AA, pero palagi ko wala pa rin mangyayari dyan sa batas Pinas pa kaya na pera lang. Your guess is as good as mine. Sana mali tayo, pare Mundo ulit King of Sabong, local or international. Atong ang King of Bueteng of Pinas Chabit, dating tuta ni Gloria Arroyo at may power pa rin ngayon dahil sa lagayan o pera lang. Totoo. Meron pa yung yung Pineda, taga Pampanga, di ba? Puro nagsiyaman sa wedding mga yan. Elizabeth Iscare, Bong Pineda, oo. Good evening, Sir Rox. Magaling talaga ito si Atty. Claire. Magaling siyang mambara, pero hindi bastos. At buti na lang ito ang kinuha ni BBM para magsalita para sa kanya. At ito naman si Sara, ang galing bumatikos sa mga ginagawang trabaho ni BBM. Imbis na tumulong siya, puro insulto ang alam. Di naman siya nagtatrabaho bilang busy natin. Ay nako Sara, ayaw pang tumigil ang kabubungangan nito. At akala niya, sa sarili niya, matalino siya. Yun nga akala niya Sige nga, itanong niya yan sa mga may utak na tao, sa mga DDS at taga-mental, baka nga bumilib sa kanya. Yun talagang bibilib sa kanya, taga-mental. Kasi lamang niya sa taga-mental Siya lang ang siraulong naging vice presidente. Hindi ba? Alberto Olaire, shout out. Karaoke. Nakinig ako sa vlog na Tony Claire Castro. Mabuti nga sa'yo, Sara Duterte. Para kang nabubuhusan ng ihi galing sa KOJC. Karaoke. Di ba? Mundo ulit Mga senador ni Cheese, mabaho pa sa tae at bulok sa dilang bulok ang nagdudunong-dunungan. Nagdudunong-dunungan pa. Mga halata naman, mga mopol naman, talaga lalo na yung PI na Cheese na yan. May sariling batas na akala niya may hahanga sa kanya. At si Robin wala na sa sarili, pati karton na litrato ni Digong kinakausap pa. Utak nitong si Robin may nana.
Eto. Ryan Buen, shout out. Abogado si Sara, bobo daw. Mundo Cheng ulit to. Pagka walang nangyari sa mga kaso ni Sara, wala nang magtitiwala pa sa gobyerno ng Pilipinas. Kasama na rin pati ibang bansa at wala nang magtitiwala pa dahil sa mga bulok na nasa gobyerno, lalo na sa Senado. Nuniwala ako sa iyo dyan, friend. Erlinda Aquino, shout out. Kuya, nung nagsasabong ka, nananalo ka rin ba? Oo! Ay, nako. Kung hindi nga lang nag-pandemic at saka hindi na naging, hindi pa ako hihinto dyan eh. Kasi hindi naman ako masyadong dyan. Kung susumahin mo, nakinabang pa ako dyan. Kasi nga, konti lang ang dala kong puhunan. Kung matatalo yun, hanggang dun lang. Pero pag sinuwerte naman ako, yung dala kong puhunan, baka maging 7 doble pa. O, ganun. Ganun ako maglaro. Hindi ako, hawak ko siya. Hawak ko yung sabong. Hindi ako hawak ng sabong. Hindi kagaya ng mga ibang sabongero. Utang na. Kakainin na lang ng pamilya. Sasabong pa. Erlinda Aquino ulit to. Kita mo na itigil ko, di ba? Eh, ibang iba, tuloy-tuloy pa rin, mga gago. Wala na nga silang panapanalo, tumataya sila sa machine. O, Erlinda Aquino ulit to. Siyempre, kuya, ipagpapalit ba ni Quezon Di Bola ang 1 bilyon? Bilyon ang ibabayad sa kanya, kaya siya ganyan. Kapala na lang ng muka. Maganda yung yung sana itatapi ko, mga friend. Yung kwentuhan ni Sek Riamas at saka si Kristan. Ang ganda. Napanood niyo po ba yun? Bibigay sana ako ng comment dun. June Mercado Jr. shout out. Sa Congo, Africa, maluwag dun. Kahit isa lang digong pa. Yun nga. Sa Iran nga raw ipadala eh. O kaya sa Israel. Mga hype na yun. Ibala sa kanyon. Jose Viva, shout out. Madam Atty. Claire, hindi na po kasi normal ang pag-iisip nitong kinasuhan ng impeachment dahilan sa pagwalda sa CF na hindi niya pumaipaliwanag. Yun nga. Danny Lopez, shout out Si Atty. Claire, hindi nagsasalita ng walang resibo yan. Mismo. Binatikos niya yung pagbebenta ng bahay nito si Digong. At ayon din kay Atty. Claire, hindi na naisip ko kanina agad na ito drama lang. Isang malaking gago kung maniniwala kayo sa ginagawa nito. Yung kay Ampatuan pagpunta ng mga wala na, iba na may-ari, puta. Tinanong yung may-ari, ang may-ari na raw, abogado ni Ampatuan. Chipista Bunao, shout out. Good evening po, kuya, at samahan po sa buhay at sa mga ka-warriors. Tama, Atty. Claire, puro siya, reklamo sila ang daming pera, bakit di niya ipamahagi sa mahihirap, puro yabang lang, tapos sa impeachment gustong bloodbath daw, tapos ngayon gusto na lang ipadismiss. Atty. Claire, saludo po ako sa iyo, daig mo pa si Gabriela Silang. Ewan bakit nagkaroon pa tayo ng ganyang BP. Hala, kaya pala di nausat ang mga sinampan ni Senator Trillanes gawa ng articles Este Martires o Aratilis Pero malapit nang mawala yan, oo. Sana Senator Laila de Lima, ilagay mo PBBM. Tapos unboxing. Arturo Alcantara, shout out. Puro kasi lakwatsa si Sara kaya hindi alam nangyayari sa Pilipinas. Mismo. Arturo ulit. Ganyan naman, strategy ng mga Duterte. Manira, hindi gumagawa. Totoo. Kaya lang talagang nakuhel yung Pilipinas ito si Digong. Oo. Umpisa pa lang, buta yata. Ako talaga nakita ko pagmumukha niya, mga friend, walang biro. Nung nakita ko nangangampanya yung hype niya, sabi ko, puta, demonyo to. Walang iya ito. Tama. Walang gagawing matino to. Tama. Umpisa pa lang, butang ina. Economic advisor niya, Michael Yang, kung di ba naman gago, in check, walang nagreklamo sa Kongreso, sa Senado, wala. Lahat na niya na-control niya Butang ina.
Ha? Tapos may spiritual advisor pa siya, yung sa Siraulo, si Kibulog. Tama-tama may spiritual advisor, puta na. Lahat ng ano niya, kosa nung gago, nandun sa Malacanang, doon sila anak ng putang ina. Saka lahat kaya niyang pasukan. Oo, tangin mo nag-ano si Gordon doon sa Parmali, scam ang putang ina, ginugulo niya. Pinahipainto niya, ayaw niya paatinin yung mga ano, ganun, pareho. Pero mas masahol itong anak. Mas masahol pa yung anak. Tama yung sabi ni Digong. Mas malala pa sa akin yan. Alam, siyempre, sino makakaalam doon sa anak kundi yung tatay, di ba? Spoiled, burat nga. Ay, brat. Tedo, totoo yan. Pag walang alam at tamad, yung pa ang number 1 na reklamador. Sinungaling, maggagalit-galitan, magagalitin, mamamatay tao, magnanakaw, malakas kumain, gastador, mahilig magbakasyon at laging gustong purihin at maraming alagang zombie. Duterte. Ito. Ha? Tedoleto, parang Gongdi ang sinasabi ng testigo sa mga nawawalang sabungero. Marami daw pera ang kanyang kayang-kayang SC para ding bantag versus lapid. O, diba? O, Gongs di nga, napanood ko si Epipanyo Labrador kanina. Si Digong talaga, baka si Digong pa-advise. Ang gagawin natin dito? Kasi, bata ni Digong si si Atong Ang di ba? Alam mo naman si Digong, pag nagsalita si Digong. Pakain niyo ka. Bahala na kayo dyan. Kailangan, ganun yung putang ng gago Librado Ludovico, shout out. Buti nga sa'yo, Inday Lustay. Blessed morning, karaoke. And to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. Stay safe and healthy. Stay safe and healthy ka rin, Librado. Shout out, Michael Edwin, Mike, my friend. Ted ulit 55 years old na daw, karaoke. Birthday ni kahapon, 6/27. Mas bata kasing tingnan. Belated happy birthday, Yusek Claire Castro. Mabuhay ka. Diba? 55 na ba yan? Kala ko mga 40, pinakamataas ka ako, 40 Oo. David Allen Mendoza. Good evening po, Karox. Wala naman po kasing magaling sa mga Duterte, kundi sila. Yun nga, sabi, nakikita nila yung mga mali ng iba, pero yung mga sarili nilang kamalian, ay dead man lang sila. Ang buong akala nga nila, sa kahayupan nila, perfecto sila, hindi sila nagkakamali. Oo, di ba? Lalo na, gaano kakapala mo. Mantay mo si Digong, never pang natalo si Digong. Maski anong takbuhan ni Digong, nananalo si Digong. Alam ni Digong paano gumamit ng pantapal Daming pera ni Digong. Ang daming properties kanina. Kay Atty. Claire. Puta. 41 na properties, Mga mansion, mga porto. David Alvin daw sa Karox. Ano po ba ang English ng bobo? Di po ba Sara Duterte? Stupid talaga. Yan. Sabi ni David Alvin Mendoza. Akala ko ako lang yan. Pagka meron hong kaaway, itawag ninyo at nakita nyo bobo o tanga, Sara Duterte! Ganun agad, hindi magagalit yun. Di ba? David ulit, okay lang pong bigyan ng sama ng loob ng administrasyon BBM ang mga Duterte. Total naman, napakalaki ng nakurakot nila sa kaban ng bayan. Totoo. Friend Sherwin Sapeda, shout out Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga bossing. Dolor Garcia, shout out. Friend Amy Bingson, Eman Escalona, shout out Derek Noel Losuelo, shout out. SKL Vlog, Kyla nag-vlog si Kyla kahapon. Sumilip lang ako ng konti, Friend Sherwin, Rox. Usapang Claire Castro, baka mo. Sa totoo lang po, buwis buhay po ang kanyang papel at tunay na tagapagtanggol ng mga hari at reyna po
ng palasyo. Totoo yan, Tia Delica. Tunay naman po talagang di kayang tawaran ang kanyang pagiging totoo at prangka at tunay pong walang sinisino basta usapang matino po at tinitirador niya po ang may tuliling at may sayad sa utak. Tulad ni Madam Sapak, mahusay ang bunganga sa talikuran pero pag hinamon mo ng parehas at harapan, takbo at tulin, walang pakialam. Palaging panakot, bungang kay anghang. Dami niyang alagad na puro bayaran sa tunay na laban. Una sa takbuhan. Totoo yan. Atty. Claire Castro, di siya atrasan. Tibay ng dibdib, iyong hahangaan. Kahit sino ka pa, di ka uurungan. Tunay na pangmasa, pag-asa ng bayan. Aming dalangin, ikaw ay gabayan. Mga pasaway ay wag mong sukuan. Kami nasa likod mo, hindi ka iiwan. Si Madam Sayad ay wag mong tantanan. Tunay na pusakal ang sumpa ng bayan. Ganito na naman ang tula ni Tia Delica. 3J show po. Tama naman si Jose Castro. Itong si Sara, panay ang reklamo. Dapat solusyon ang ibigay ni Sara, hindi puro puna. Sa workplace, ganyan ang boss. The boss will tell you, give me solution, not problem. Yan ang solusyon ni Sara Dutae. Kay Marcos. Yan ang solusyon niya. Inisin niya si Marcos. Bale mo, ma-high blood. Talagang tingnan mo yung mukha ni Sara Duterte, puta na. Talagang, siguro, baka hindi na tinitignan ni First Lady mukha niyang hype na yan. Ngit-ngit na ngit-ngit si Lisa Marcos dyan. Totoo lang. Talagang mukhang no? Mga mukhang halimaw talaga eh. Jane L, shoutout. Alam mo, Sir Rox, naalala ko si Tatay Digong. Hindi pa man siya nalilitis na ICC, napakasakit na rin ng parusa sa kanya. Naku, ikaw naman, naaawa ka pa ba? Hindi biro yun, alam niyang di na siya makakabalik sa Pilipinas. Unless, biro mo, kahit anong sarap ng pagkain at ganda ng kanyang jail, yung power na dating meron siya, yung kinatatakutan siya, yung lahat ng gusto niya, yung kukuha niya, yung pagminura niya sa live TV, lahat yun sa isang iglap nawawala. At his age talagang hindi niya maiisip pang mangyayari sa kanya. Yan ang talagang pinaghihinagpis ng mga Dutae. Totoo yan. King Laibana, totoo yan. Tanga eh. Masyadong matalinong gago eh. Hindi naman siya inaano ni Marcos eh. Hindi siya inaano. Binigyan ng pwestong DepEd Secretary, binigyan ng 125 million, hindi pa rin siya inaano. Tangina. Halos isuka na siya sa pagiging DepEd Secretary dahil wala siyang alam, inaamin niyang wala siyang alam. Hindi pa rin siya tinatanggal ni Marcos. Kung di pa nag-resign, baka kasi yan pa rin ang DepEd Secretary. Binaboy ang Senado, lahat, anak ng putang ina. Ay, nako. Wilfredo Contreras, shout out. Hindi tatanggapin, ito naman, Wilfredo Contreras. Welcome to the club, Wilfredo Contreras. Hindi tatanggapin ni Satanas sa impyerno ang mga yan. Baka agawan si Satanas ng kaharian. Baka pati si Lucifer ipapatay ng mga yan. Pwede, no? Mary Lebron, shout out. Good morning from Baguio City, boss. Xerox. Talaga namang matalino at mabait magsalita si Atty. Claire Castro. Si Inday BP, brainless. Buwang ka ako. Pelabot, shout out. Ted ulit to. Napakinggan ko Senator Pampilo Lacson sa TCBB 594 sa panayam nila ni Nimpa at isa. Hanga ako kay Senator Lacson Caroque. Mahusay siyang magpaliwanag tungkol sa impeachment ni Sara. Makatotohanan, binanggit pa niya ang tungkol sa ayuda. Mali daw ang pamamaraan. Sana napakinggan din ng iba. Para sa akin,
siya ang dapat maging Senate President, matalino at hindi bias. Pero Ted, isa yan sa nag-imbestiga sa mga nawawalang sabungero. Walang nangyari. Kaya medyo tamang duda ako dyan, kay Lacson, sa totoo lang. Hindi ako masyadong believe dyan. Sa totoo lang, ha. Kasi galing-galing niya eh. Naging, ano rin siya, pulis din siya eh. Hindi niya nandun siya, nag-iimbestiga siya. Alos, alam na yan. Puta na, sinong gagong, isa lang ang tumbok, yung may-ari na sabungan. Wala nang marami. May nangyari ba? Wala. Naging PMP chief din yan ni Erap eh, si Lacson. PM mayor pa. Tapos yung simpleng-simple. Hindi nila walang nangyari doon sa yun. Ngayon, ito na naman. Re-reopen na naman yan. Di ba? Hindi ako masyadong bilib dyan. Bilib ako kila yan, sila Senador Risa Ontiveros, yan. Ito, Luke Espiritu, yan. Cielo Magno, yan. Sek Yamas, yan. Pero, Shirley Jaser, shout out, ha. Mag-isang oras na tayo, mga friend. Si Harry Roque talaga ang hinalimbawa mo, Karox, sa Manonyope. Ewan ko ba, Shirley ka, ha? Biglang pumasok sa utak ko, eh. Ay, nako, bakit ba nawiwili ang mga tao sa sabong? Masaya kasi doon, Shirley. Totoo lang. Alam naman na delikado yung ganyang sugal. Hindi naman delikado, hindi. Mawawalan ka ng kakainin ang pamilya mo pag nalulung ka dyan. Totoo yun. Pag nalulung ka. Hindi lang naman dyan. Lahat ng klaseng bisyo, Shirley. Pag nalulung ka, magpakamatay ka na. Kasi magdadamay ka pa eh. Parati kong inuulit-ulit, di ba? Masarap ang bisyo. Totoo yan. Kung hawak mo siya. Pero pag ikaw na ang hinawakan ng bisyo, magpakamatay ka na, wala ka ng silbi sa mundo. Kasi addict ka na eh. Di ba? Yun. Kaya nga tinawag na bisyo eh, libangan. Di ba? Ganun lang po yun. Shirley? Tutuloy natin to. Ang pamilya mo, pag 1980s, hindi naman ganyan kalalayan. Kasi tito ko, sabungero din. Pero hindi katulad ngayon, may pinapatay. Ibig mo yung tito mo, nalulung ba? Nalulung ba yung tito mo? Yun ang tanong ko sa'yo, Shirley. Maliban na kung, yun nga, naging addict na yung tito mo sa sabong. Ako hindi kasi. Shirley Jason ulit, Kaya nga, Karox, mag-ingat mabuti si Atty. Claire Castro. Sana may mga bodyguard din siya, di ba? Pastor Jun Lagon, shout out. Brother Elias Isyo, shout out, Shout out, anak Aboy. Dayang, shout out, Dayang. Shout out sa mga dating UTW, mga friend, ha? Masaya kahapon, nandun si Mike Cervera, na dumalo sila sa vlog ni Kyla. Akit sana ako, kaya lang igabi na. Magandang gabi po mga boss. Good night. God bless. Hindi ako niniwala dyan sa binibenta na bahay na yan. Katarantaduhan lang po yan. Sa totoo lang. Tsaka ako yung kawawa mga sabungero. Mga halang kaluluwa, mga gaya na, ulit ko. Ito ho ang impyerno. Kaya tayo hong mga naniniwala sa Panginoon, kumapit po tayo mabuti at mag-ingat tayo sa ating mga nakapaligid na mga demonyo. Yan ang mga demonyo, mga magnanakaw, yan ang mga demonyo. Holdapper, yan ang mga demonyo. Ano tawag nyo sa mga hayop na yan? Di ba? Sad to say, ang dami mga politiko pa.
Good night. God bless.